war. Of course there's a risk. But consider the risk, Mr. President. If the Japanese invade us right now, they would penetrate as far as Chicago before we could stop them. Gentlemen, most of you did not know me when I had the use of my legs. I was strong and proud and arrogant. Now I wonder every hour of my life why God put me into this chair. But when I see defeat in the eyes of my countrymen, in your eyes right now, I start to think that maybe he brought me down for times like these when we all need to be reminded who we truly are, that we will not give up or give in. Mr. President, with all respect, sir, what you're asking can't be done. Mr. President! Get back, George. Get back. Do not tell me it can't be done. Kailangan paniwalaan muna kasi nagsisimula lahat sa paniniwala eh. Pag pinaniwalaan, saka nangyayari. Hindi totoo na nangyayari na hindi pinaniwalaan. Kami talaga mahirap. Kasi gigising kami, hahanap kami ng mautangan, panghulog sa utang. Talaga mahirap. Lampas hanggang ulo yung problema namin sa pera. Madaling araw nun, isa palang anak namin nun, si JB, mga gamit namin, lahat-lahat na. Yun na yung tayong kayamanan namin, yung kariton na yun, at saka yung gamit namin na nandun sa kariton. Sabi ko, ang pamilya ko, ang buhay ko, andun na. Isang kariton. Tumipat kami ng bahay. Ang tanging kayamanan ko, isang kariton. Andun yung mag-ina ko, andun yung mga karton-karton. Yun na yun. Doon na kami magsisimula. Nangangarap ako balang araw talaga. Magkakasasakyan ako, aasenso ako, yayaman ako. Ang nakita ko talaga na naiintindihan ko, yung gigil ko na makaon sa hirap, yun yung nagtulak sa akin. Kaya ako nakaon sa hirap. Kasi kahit naman ano, aaralin ko eh. Kahit wala akong skills, aralin ko. Bibili lang ako ng bumbilya sa galeriya. Tapos nakita ko may nagkakagulo. Ba't parang ang daming tao? Sa gilid ako dumaan. Noong una, hindi ako nakarelate. Kasi pinag-usapan niya paano daw mag-encode yun. Hindi ako nakarelate. Tapos yung binantayan ko lang yung sinabi na sa ganitong schedule, meron ulit seminar. Pumunta ako doon. Yung matinuloy ako narinig ko. Yan. Pag-uwi ko, umiyak ako ng napakatindi. Kasi naghahalo na yung emosyon ko eh. Sabi ko, yung sama ng loob ko sa sarili ko, yung galit ko sa mundo, yung galit ko sa mga nangyari sa akin. Tapos nakakita ako ng ganitong presentation. Sabi, parang naramdaman ko na dito mababago buhay ko. Nung atin ng training, yung mga may-ari ng kumpanya to, yung mentoring nila, yung mga pananaw nila sa buhay. Nung in-apply ko, gumanda ang samahan namin mag-asawa. Yung tiwala niya sa akin, tumaas.
Ang mga successful, binubusog nila ang buhay nila kung ano mga gagawin nila. 1 year from now, 2 years from now. Plans, vision. Punong-puno sila ng vision, not memories. 30 to 40 car qualifiers for 2011. That's my personal vision. O masarap pala na maging successful pag marami kang dinaan ng hirap. Kaya ako nakakaharap sa sa kahit anong sitwasyon kasi galing ako doon. Hanggang after 1 year and 1 day, nakabili ako ng Pajero 4x4 dito. After 1 year and 9 months, na na-enjoy namin yung Pajero, binenta ko yun kasi nga lumabas yung Montero eh. Bumaba yung presyo ng Pajero mula nang lumabas yung Montero. Tama naman naglabas ang Sante ng car incentive. So, dinoble talaga namin ang trabaho, di ba? Nanggigil kami. So, ayun. Yun yung ilalabas namin ngayon, Montero. O, di ba? Montero na. At saka pasalamat din ako kasi yung mga taong nasa likod ng company, they are men of visions. And ito yung mga taong yung moral foundation nila, yun ang isa sa mga key factor bakit stable ang company. Ang buhay na intindihan ko ang tamang buto sa tamang lupa. Minsan tamang buto, mali lupa, hindi talaga tutubo maayos. Tamang lupa, mali buto. Hindi rin eh. Pero pag tamang buto, tamang lupa nagtagpo, talaga maganda. Ako ang pinakamalaking kayamanan ko ngayon. Yung nakakaintindi ako ng tao. Yung kaya kong ilatag sa tao at ipaintindi sa kanya na ang success may bakas. Yung tinuturo ko na sa kanila, libro na ng buhay, yung totoong libro ng buhay. Ang dami natin kasing lesson sa buhay, problema, hindi tayo sensitive sa lesson. Sabi ko, kaya ko palang maging instrumento sa pagbabago ng buhay nito. Yun ang pinakamalaking kayamanan.